Dito nga pala sa kwarto, naka-sleepover yung mga friend ko. Tapos yan, dito nga sila sa baba nakapwesto kasi hindi naman kami kasya lahat sa kama. 8:30 ng umaga nga ako nagising kasi sabi ni Sherwin, kailangan na daw niya mag-book ng angkas pa uwi. Meron daw kasi silang practice ng graduation tapos kailangan daw niyang umatin. Hindi nga niya alam yung address dito sa bahay kaya tinulungan ko pa siya mag-book ng angkas. Ang kaso nga lang sobrang tagal talaga namin makahanap ng rider kasi nasa loob kami ng subdivision. Late na nga siya neto tapos mga 30 minutes pa kami bago nakahanap ng rider. Bali tatlo nga sila yung nag-sleepover dito sa bahay tapos saglit nga pati si Vanessa tulog pa rin hanggang ngayon. Nasa baba na nga daw yung rider kaya ito sinamahan ko muna si Sherwin sa baba kasi baka mamaya makagat pa siya ng mga aso namin. Yung ibang aso pa naman namin sa labas hindi nakatali kaya kailangan samahan ko siya. Pare-parehas nga kami mga puyat neto kasi lahat kami nagkwentuhan pa kaninang madaling araw. Mga 4 na oras nga lang daw yung tulog ni Sherwin kaya pati siya inaantok pa rin. Gusto niya man daw magstay dito sa bahay kaso nga lang kailangan pa daw niyang graduate. Buti nga dito sa labas hindi pa masyadong mainit yung sikat ng araw kasi medyo maaga pa. Ito nga si Manong driver nakisilong pa tapos siya joyride niya pala yung sinakyan niya kasi wala na kaming mahanap sa angkas. Diyos ko, napakahirap talaga mag-book dito sa loob ng subdivision kasi bihira lang may pumasok na mga rider dito. Ayan, nakaalis na nga si Sherwin tapos si Glenn pati si Vanessa na lang yung nasa kwarto. Ito nga yung buhok ko, grabe medyo naiirita na rin ako kasi sobrang haba na. Tuwing umaga kasi hindi na pagkain yung cravings ko kundi suklay na. Yung buhok ko kasi laging magulo kapag bagong gising kaya medyo naiirita na rin ako. Tapos pagbalik ko nga ng kwarto, ito si Glenn pati si Vanessa tulog pa rin hanggang ngayon. Magpapagupit nga muna ako ng buhok ngayon habang tulog pa sila para mamaya pagising nila alis na lang kami. For sure nga na mamayang tanghali pa sila magigising kasi ilang oras pa lang yung tulog nila. Dito lang naman ako sa loob ng subdivision namin magpapagupit pero kailangan ko pa rin magkotse kasi medyo malayo din. Matutulog na nga lang dapat ako neto kaso nga lang medyo nahihiya na rin ako sa itsura ng buhok ko kapag umaalis. Dito nga lang ako magpapagupit sa tabi ng clinic ng mga aso namin. Pagpasok ko nga dito sa barbershop, hinanap ko kagad si Kuya Julius kasi sa kanya ako lagi nagpapagupit. Hindi ko pa nga sinasabi sa kanya yung haircut ko pero alam niya na kasi siya talaga yung paborito kong barbero dito. Gusto ko kasi siya maggupit ng buhok sa akin tapos sobrang makwento pa. Nagbabalak pa nga ako neto na dapat trim na lang kasi gusto ko medyo mahaba pa din. Pero sabi naman sa akin ni Kuya Julius, okay na daw tong 2 block na haircut. Bagay na bagay nga daw sa akin yung ganitong gupit tapos nagbuka pa daw akong bata. Diyos ko, ewan ko ba dito kay Kuya, barbero talaga. Ayan, may kasama pa nga tong massage after magpagupit tapos parang gusto ko nga buong katawan na kasi medyo masakit din yung likod ko. Ayan, okay naman siguro yung gupit ko tapos ayan, dumiretso nga muna ako dito sa may ATM machine para kumuha ng pera. Yung bunso ko kasing kapatid nag-chat sa akin tapos nangihingi siya ng baon kasi meron daw siyang training ng volleyball. Wala nga akong cash sa wallet kaya napawithdraw pa tuloy ako tapos ayan, may nadaanan pa nga ako dito nagbebenta ng buko juice kaso nga lang sabi ni Kuya wala na daw. Si mother na nga daw yung huling customer tapos sayang nga kasi naubusan na ako. Trip ko lang kasi uminom ng buko juice para iwas din UTI. Nagdadalawang isip pa nga ako neto kung maliligo ba ako o hindi kasi medyo makati din yung ulo ko. May mga natira pa kasing konting buhok pero sabi sa akin ni mama masama daw maligo kapag kulang sa tulog. Tinatamad din kasi ako maligo neto kasi medyo maaga pa kaya ito sinuklay ko na lang yung mga natirang buhok. Dito na nga ako sa terrace namin nagsuklay kasi magkakalat pa din sa kwarto. Napansin ko nga rin na may mga balakubak na rin pala ako kaya time na rin siguro to para magpalit na ng shampoo. Di ko lang sure kung sa ginagamit ko ba tong shampoo or sa conditioner. Tapos yan ito nga yung mga friend ko, grabe tulog pa rin hanggang ngayon. Gusto ko na nga silang gisingin neto para kumain kasi medyo nagugutom na rin ako. Kaso nga lang sabi ko mamaya na lang kakain tsaka mas maganda rin kapag sabay-sabay. Tapos ito nga si J-Mark, binigyan ko na rin ng pera pamasahe kasi meron daw siyang training ng volleyball. Nanghiram na nga rin siya sa akin ng jersey tapos yung pinahiram ko nga yung jersey pa na inarbor ko. Malaki nga yun sa akin pero kay J-Mark sakto lang naman yun. Ayan, matutulog nga muna ako neto habang tulog pa sila kaso nga lang meron ding nag-doorbell kasi meron daw akong parcel na dumating. Grabe, wala pang 10 minutes yung iglip ko neto pero gising na kagad. Pero na-excite naman ako dito sa parcel na dumating sa akin kasi ito na rin yung matagal kong hinihintay. Bali, ito nga pala yung binili kong mansanas na binili ko sa Orange App tapos 2 piraso nga to. Galing nga pala to sa Datapad PH tapos meron nga silang 4th anniversary sale sa July 7. Kapag nga bibili ka sa kanila, buy one take one lahat ng mga earbuds. Ayan, pagbukas ko nga may kasama na rin tong libreng charger pati yung mismong earbuds. May palibre na nga rin tong case na color gray pati color black. Hindi nga siya sabog pakinggan tapos ang maganda pa matagal din to malowbat. Sobrang high quality nga nitong earbuds na to tapos sobrang lakas pa ng tunog. Meron pa naman akong extra na ginagamit na ganito kaya itong dalawa ipapa-giveaway ko na lang. Ipapamigay ko na nga lang to sa mga magsishare ng video ko tapos may mili na lang ako mamaya. Huwag kayong mag-alala kasi compatible to sa iOS pati sa Android. Tapos mga 3:30 nga ng hapon nagising na rin si Glenn pati si Vanessa kasi meron na rin nag-iingay sa labas ng bahay namin. Meron kasing ginagawang kalsada tapos nagbibitak pa sila ng bato. Medyo maingay nga kaya pati sila Glenn nagising na rin. Pero okay nga rin yun kasi kung walang nag-aayos baka alas 5 pa sila ng hapon magising. Bumaba na nga rin kami dito sa may sala para kumain kaso nga lang sabi ni Beauty konti na lang daw yung ulam. May gulay pa naman daw kaso nga lang feeling ko hindi na siya kasya sa amin. No choice na nga kaming tatlo kaya sa labas na lang kami ng bahay kakain. Nakikinig nga kami sa mga lutong bahay
bahay kaya dito na kami kumain sa may restaurant na may aircon. Medyo mainit din kasi kaya gusto namin malamig para presko habang kumakain. Bali 3 ulam ngayon binili namin para may pagpipilian tapos bumili nga lang kami dito ng Bicol Express, chicken curry pati bangus. Ewan ko ba ngayon kasi sobrang lakas ko na talaga kumain tapos minsan nakakaabot pa ako ng 3 rice. Tapos saktong 5 PM nga umalis na rin sila kasi kailangan na rin nalang bumalik ng dorm. May volleyball pa daw kasi sila mamayang 6 PM kaya kailangan na rin nalang bumiyahe kasi rush hour pa. Nag-grab na nga lang sila pa uwi tapos ako naman maglalaro din ng volleyball sa Makati. Bali kasama ko nga pala dito si Dandoy pati si Marvin tapos sabay-sabay na nga kami pupunta sa venue. Grabe ngayon na nga lang ulit kami nagsama-sama sa volleyball kaya medyo na-miss ko rin. Dito nga pala sa Holy Farm yung laro namin tapos andito na nga rin yung mga katim namin. Dito talaga sa Holy Farm grabe sobrang sarap maglaro kasi karamihan ng mga naglalaro dito mahuhusay din. Malakasan nga rin yung mga naglalaro dito tapos ito nga yung knee pads ko bagong bago. Galing nga pala to sa Bolista tapos yung knee pads ko nga elbow pads lang ni Naidambi. Ang cute nga kasi saktong-sakto lang sa siko niya yung knee pads. Fit na fit nga sa kanya kaya pwedeng-pwede niya rin to gawing elbow pads. Bali 8 teams nga pala kami lahat dito tapos nakakalungkot nga kasi rank 1 kami tapos kami pa yung unang natalo sa laglagan. Maaga nga rin kami nagbihis neto kaya ito nanood muna ako ng ibang mga laro. Di pa nga ako nakaka-champion dito sa Holy Farm kasi ilang beses pa lang ako nakakalaro dito. Ito pa nga lang yung pangalawang laro ko dito pero okay lang tumambay dito kasi marami rin akong kakilala. Yung mga dati ko nga kalaro sa volleyball ngayon ko na lang ulit nakita dito sa Holy Farm. Bali yung mga katim ko nga kanina sabay-sabay na rin kaming kakain ng dinner sa labas. Namiss ko nga sumakay ng motor kaya ito nakisabay na rin ako kay Jomar pero buti na lang meron pa siyang extra na helmet. Dito nga lang kami kakain banda sa Malate tapos sa Shakey's na nga lang kami nag-stop over. Yung iba nga hindi na nakasama kasi meron pa daw lakad kaya kaming 6 lang yun nandito. Di nga kami kompleto dito kasi si Ma'am si Calvin pati si Marvin wala. Natalo nga kami kanina sa volleyball kaya sabi ko dito na ako babawi sa pagkain. Diyos ko napakabilis ko na nga gutumin kaya pati dito napadami pa yung kain ko. Di na nga kami nag-rice neto kasi meron na ring spaghetti, carbonara, pizza pati mga manok. Nakakabusog na nga rin to kahit walang rice kasi madami rin yung na-order namin. Tapos after nga namin kumain, dumiretso na rin kami dito sa BGC para ihatid si Wayne pati si Marvin. Dito na nga kami nag-book ng angkas tapos habang naghihintay nga ng rider napahigop muna kami ng Starbucks. Napaka-chill nga lang dito sa open parking area kasi puro building lang yung makikita mo tapos sobrang presko pa ng hangin. Ang sarap nga lang tumambay dito tapos yan sa wakas nga kasi nagamit ko na rin tong foldable chair na nabili ko lang sa TikTok shop. Ayan, share ko na rin sa inyo guys na nakapag-withdraw na naman nga ako ng malaking pera dahil dito sa Diamond Game na palagi kong nilalaro. Pwede ka nga dito kumita ng totoong pera tapos itong color game ngayon palagi kong nilalaro kasi dito lagi akong panalo. Ayan, pipili ka nga lang dito ng mga kulay na gusto mo tapos ako nga laging 3 yung pinipili para more chances of winning. Ayan, pinili ko nga dito yung color white, pink, tsaka yung green. Tapos nagulat nga ako kasi unang laro ko palang panalo na kagad ako. Syempre para makapaglaro dito kailangan mo muna mag-register. Ilalagay mo nga lang dito yung phone number mo, password, verification code, tapos yung referral ID. Pwede ka nga rin dito maging agent tapos pwede ka rin dito kumita ng malaking komisyon. Kaya sa mga may gusto rin kumita dito sa Diamond Game tulad ko, ilalagay ko na lang din yung link nito sa unang comment section para makapaglaro din kayo.